from internal factors, lipat naman po tayo sa external factors. Ito po kasi personally, marami po ako na-encounter na iba't ibang social media pages na may mga small followings lang din naman po na nagre-repost ng kani-kanilang weather forecast. Minsan po advance pa nga silang mag-announce na to the point na sa kanila ko pa nalalaman na ito yung pangalan ng susunod na bagyo kahit hindi pa naman ina-announce sa Pag-asa na siya na yung next na bagyo. How do you deal with this type of information, with this type of people? Saan po ba mahanap ng mga tao yung legitimate na accounts po ng Pag-asa? Okay, lagi naman din po natin nire-remind yung ating general public na talagang mag-subscribe o mag-follow sa legitimate accounts ng Pag-asa, which is andyan yung ating website, andyan din yung ating social media accounts, yung BOST_Pag-asa, yun yung official account ng Pag-asa. So lahat po ng mga information, kami po dito sa Pag-asa, nilalabas lang po namin yung information, yung kailangan lang po natin malaman sa ngayon, so far. So kung napakalayo pa, taas pa po ng uncertainty, kaya nga po tayo may tinatawag ng tropical cyclone information domain. So kapag wala pa po sa domain natin, hindi pa po necessary na magbigay ng warnings kasi nga po napakalayo pa or hindi pa, minsan nga po sir, hindi pa nabubuo. So mataas po ang uncertainty sa ganung mga situation. So hindi pa po tayo magbibigay ng warning, lalo na kung hindi pa naman po clear. So siguro, kaya din siguro madaming mga pages or social media pages na repost lang ng repost or post lang ng post kasi in a way, di ba po, yung accountability hindi naman po sa kanila. Unlike with Pag-asa na yung accountability talaga, at andun yung mandate natin. So ibig sabihin, ang ipopost po natin, ang ilalabas po natin is yung in a way ay mas klaro na yung kailangan talaga ng public. So hindi po kami magpo-post ng magpo-post ng unnecessary panic sa tao. Hindi rin po kami magpo-post ng kulang na information. Just kung ano lang yung kailangan ng public, yun po yung ating ini-issues ng mga products. Maganda nga po na nabanggit niyo po yun kasi yun po yung actual na term na naiisip ko, which is unnecessary panic. Kasi minsan naririnig ko rin po sa parents ko na parang may advance na silang information na nalalaman tungkol daw po sa susunod na bagyo when in fact wala pa naman po talagang ina-announce ang Pag-asa. So yun nga po napakagandang bagay na alam ng mga tao na may accountability ang side ng Pag-asa kaya talagang kailangan accurate and totoo na. Kumbaga sure na dapat ang information na ilalabas nila. And as always, dapat tumutok tayo palagi sa mga social media pages ng official na DOST Pag-asa. So ito naman po, tulad ng napag-usapan natin kanina, Miss Loridin, yung mga weather jargons po tulad ng Philippine Area of Responsibility and Pag-asa Monitoring Domain. Ito naman po, marami po kasi naguguluhan dahil halimbawa, ang kanila pong lugar ay itinaas sa signal number 3, pero hindi naman sila nakaranas ng malakas na pag-ulan. Ano po bang paliwanag dito? Magkaiba po ba yung cyclone wind signal sa heavy rainfall outlook? Yes, maganda din po tanong yan. Tama po. Yung signal po natin, yung wind signal is nagpe-pertain lang po ito sa wind impact sa hangin. So, ibig sabihin, kapag signal number 3 kayo, mataas yung chance ang makaranas kayo ng malalakas na hangin. Dahil malapit po kayo sa diametro or sa inner circle or inner radius ng bagyo. So, kapag signal number 3, hindi necessary na makakaranas kayo agad ng malalakas na pag-ulan. Meron din tayong separate na product which is yung weather advisory nga. So doon po natin makikita kung ano po yung mga lugar na posibleng ulanin. Kasi kumbaga, hindi ibig sabihin na malapit ka sa sentro ay malakas na yung pag-ulan sa'yo, na parang sure na malakas yung pag-ulan sa'yo. So hindi po ganun lagi yung case natin. So ayun, kaya maganda, mag-monitor po tayo kung ano po yung nakalagay sa products. Kasi ina-analyze po yan kung ano yung mga lugar na mostly makaka-experience or makaka-receive ng malakas sa pag-ulan kahit na signal number 1 lang. So may ganun po pagkakataon signal number 1 na po sila pero grabe yung pag-ulan. So kaya importante hindi lang tinitingnan yung wind signal but rather yung heavy rainfall outlook or yung rainfall outlook natin. Dapat hand in hand po sila. Kumbaga, hindi po sila talaga parang, kumbaga, yes, nag-work together sila, pero not necessarily na kung mataas ang storm signal mo is mataas na rin yung
mga mabibigat na rin yung mga pagulan na mararanasan doon po sa lugar po ninyo. So ito naman po, Miss Lori din, kasi kapag nagbabasa po ako ng mga bulletins po ng Pag-asa, meron po tayong nababasa na term which is lead time. Ano po ba itong lead time na ito para mas maintindihan po na ating mga kababayan? Kasi minsan merong 36 hours, merong 12 hours, may 24 hours. Ano po bang ibig sabihin ng lead time? Yung lead time in layman's term is ano lang po ito eh. Ito yung panahon natin kung kailan tayo pwede maghanda. Parang binibigyan ka ng heads up. Kumbaga, so kung signal number 1 usually, the first time na mag-issue po tayo ng signal number 1 sa isang lugar, usually the lead time is 36 hours. So halos more than 1 day pa po yung lead time. So ang iba nagtataka, signal number 1 wala pang na-experience na kahit anong ulan o kahit anong hangin. That's okay kasi nga po, meron, ini-issue yung signal number 1 with 36 hours lead time. So meron ka pang almost 2 days na paghahanda or para makapag-prepare sa paparating na bagyo. So kapag kunyari, signal number 2 naman, yung ating lead time usually 24 hours yun. Kasi ibig sabihin nun, by the time na nag-signal number 2 tayo sa isang lugar, mas malapit na po yung bagyo sa kanila compare nung time na nag-cast tayo ng signal number 1. So 24 hours na lang yung lead time. Mula po sa lead time, ito naman po, pag-usapan naman po natin yung controversial na term po na cone of probability. Ano po ba ito? At kasi may mga ilang tao po ako na-encounter na nagagalit po sila sa Pag-asa kasi wala naman daw sa forecast na tatamaan ng bagyo yung lugar nila. Pero tinamaan pa rin at the last second nag-landfall dun sa lugar kung saan hindi naman sinasabi na eksaktong magla-landfall yung bagyo. Nagkaroon po ba ng kaso ng ganito dati na biglang nagkaroon ng shift sa paggalaw po ng bagyo? And again, ano po ba itong cone of probability na ito? Madami pong cases na yung biglaang shift. May mga cases po yan. Talagang kaya nga po, nag-set po tayo ng cone of probability. Actually, approved din po yan. Halos WMO, World Meteorological Organization din po ang nag-set niyan. Kasi kailangan din po talaga na yung cone of probability is para po siya binibigay mo na space or deviation na kung saan pwede pumunta yung bagyo maliban doon sa sinet na track ng Pag-asa. So for example, dito po sa image na nakikita po natin, ito pong track na ito pong nasa gitnang linya, yun po yung expected natin na track ng bagyo. Kaya lang, yung meron pa tayong isang linya north of that line and south of that line. So ibig sabihin, sa mga lugar na yan, posible ding pumunta yung sentro ng bagyo. Either mag-shift na ng onte northward or mag-shift siya ng kaunti southward o patimog. So as long as nasa cone of probability po kayo ng track natin, ibig sabihin, posible po na dyan sa inyo tumaan. So kaya nga po lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na yun nga po, even sa mga prescriptions natin, mini-mention po natin ito na meron po tayong cone of probability. So wag po tayong mas stuck doon na kung saan yung nilagay na linya ay doon na talaga. Kasi nga po, yung bagyo natin, hindi po ito parang isang tuldok lang na kung saan lang siya pupunta, itong linya na ito ay doon lang maapektuhan. Hindi po, malaking sistema yung bagyo. Ang tinutukoy lang natin sa linya na ito ay yung sentro, pero meron pa po siyang katawan o yung diameter ng bagyo. So, ibig sabihin, kung malapit ka po doon sa sentro ng bagyo, most likely maapektuhan ka pa rin kahit na hindi direktang naglandfall sa iyo yung bagyo. So, ibig sabihin, mararanasan mo pa rin yung impact ng bagyo. Kaya mahalaga, pag nakita mo na sa cone of probability ka, nandyan pa rin yung preparedness talaga at paghahanda. Kasi most likely, kahit hindi sa inyo direktang maglandfall, ay maaapektuhan pa rin po. Yun. So, napaka-importante para sa mga manonood natin na malaman po natin na yun nga po ang ganap kapag meron tayong cone of probability. Possible pa rin po na hindi man doon mag-landfall mismo sa inyong lugar, magkakaroon pa rin po ng effect ang naturang bagyo
sa inyo pong lugar. Kaya dapat importante pa rin na palagi tayong maging handa at alerto tayo sa anumang klase ng sitwasyon. So mula po kanina na pinag-usapan natin yung mga weather jargons, mga terminologies, pag-usapan naman po natin yung present weather conditions po dito sa bansa. Bakit po ba parang napapadalas yung pagtaas sa mga lugar sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 at 5 kumpara po noon? May kinalaman po ba ito sa nagbabagong klima? Okay, tungkol naman po dyan, nag-update po kasi tayo ng ating category ng bagyo. Dati po kasi yung ating super typhoon, masasabi po natin super typhoon kapag na-reach po niya yung 220 up or mas mataas sa 220 kilometers per hour na maximum sustained winds. So, napakalakas na kasi no. So, simula ng 2022, ay nagbago po tayo ng kategorya. In-update po natin ito based sa demands at based sa situations natin dito sa Pilipinas. Binabaan po natin yung kategoryang yon na ibig sabihin kapag na-reach po niya yung 185 o mas mataas kapag na-reach niya po yung 185 kilometers per hour na maximum sustained winds ay ituturing na po siyang super typhoon. So bakit po ba ginawa yun? Kasi para din po inline din po tayo sa ibang warning agencies wherein ginagamit nga po yung ganong averaging, yung 1 minute averaging. Ang iba kasi po, may mga pagkakataon na nagtataka ang ibang tao na sa ibang agencies, sa ibang bansa, ay super typhoon na pero sa atin ay hindi pa. Kasi nga po mataas yung ating threshold. Pero dahil nga para at least inline po ito doon at hindi po tayo malito, isa yun sa mga rason, nagbaba po tayo ng threshold. Threshold na lamang niya, 185 kilometers per hour na maximum sustained winds, ay maituturing na po siyang isang super typhoon. Maliban po dyan sa reason na yan, isa po sa mga reason is para po mas magkaroon po tayo, ma-inculcate sa tao na kapag 185 kilometers per hour na yung hangin at totoo namang napakalakas nito, isa na itong super typhoon. So isa na itong napakalakas na bagyo na pwedeng kapaminsala pwedeng mag-cause ng malaking pinsala sa ating bansa. So kumbaga binaba natin yung threshold para mas tumaas yung ating preparedness na kahit na kapag tumungtong po ito ng 185 kilometers per hour na maximum sustained winds ay makapaghanda na rin po tayo sa super typhoon. So kumbaga parang hindi naman po talaga siya parang sinasabi natin na nagbago or lumakas yung mga bagyo natin ngayon. Kumbaga parang part lang po siya as part din po siya ng preparation ng pag-asa. Precautionary, yes. Opo, precautionary po. Yes, precautionary measure po siya ng pag-asa para mas makapaghanda po yung publiko sa mga paparating na bagyo. And maganda nga rin po yun na nabanggit niyo po yun na nag-a-adapt lang po tayo sa mga global and international standards kasi syempre magkakaroon din po ng problem kapag nakikita natin na may differences, may discrepancies po pagdating sa mga datos na inilalabas ng ibang bansa kumpara po sa atin. And it's a good thing na nag-a-adjust po tayo para pare-parehas po, para uniform po yung mga information na natatanggap po natin kasi especially sa panahon ngayon na ang daming kumakalat ng mga balita. Maganda at importante na isa lang yung impormasyon na dumadating sa atin para hindi tayo nahihirapan mag-decipher kung alin ang totoo at alin ang hindi. Ito naman po, Miss Loridin, ano po ba yung mga naging factors? Kasi napansin po natin, di ba? Sunod-sunod po yung mga naging bagyo. And ang tendency po nila is parang palaging Northern Luzon po ang tinatamaan ng mga bagyo. Sabi nga po nila, parang parada po siya ng bagyo. Ano po bang dahilan? Ano po bang paliwanag ng pag-asa sa pangyayari po ito? Okay, sa ngayon kasi, at this time of the year, meron tayong tinatawag na La Nina-like condition. Hindi pa talaga exactly La Nina yung phase natin ng Pacific Ocean. Pero nasa La Nina-like condition wherein ang tendency po kapag ganitong panahon ay mas madami ang nabubuong bagyo o yung mas madaming frequency ng bagyo na pumapasok po sa ating area of responsibility. Based na rin po yan sa studies. And maliban dyan, during this time po yung mga nakaraang weeks wherein yung mga bagyo nga halos pare-pareho or similar yung tracks. Napansin din po kasi natin, ang reason for that ay halos yung mga weather systems or weather patterns na present
during those times ay pare-pareho din. Yung nag-i-steer sa kanya o yung nagda-drive sa mga bagyo, halos same na subtropical ridge, same yung kanyang position. So ang tendency po, halos same din po na track, halos same na mga lokasyon ang napupuntahan, nagiging track ng bagyo. Kumbaga parang external factors po talaga based po dun sa pagkakaintindi ko po dun sa explanation nyo. Kumbaga pare-parehas po yung naging sitwasyon dun po sa mga bagyong nagdaan. Kaya parang pare-parehas lang din po yung nangyari yung pagdaan po nila sa ating bansa. Tama po ba, Miss Lordin? Yes, tama din po. Kumbaga halos pare-parehong weather patterns during the time. Ayan, eto, bilang panghuli na lang po, Miss Lordin, bilang isang weather specialist po, ano po ba yung mensahe na gusto niyo pong sabihin sa publiko? Anything you'd like to say as part of Pag-asa? Gusto niyo po ipaalala sa kanila or anything you'd like to say? Well, as a forecaster din, ang lagi nating naabiso sa mga kababayan natin na, yun nga, number one, kung update naman at warnings ang ating titingnan, mahalaga po na nasa lehitimong mga pages po tayo tumitingin. And mahalaga din po na nakikinig tayo sa mga national and regional media natin wherein alam naman natin na very careful naman ang ating media. Talagang sa legitimate po sila na sources po pa. So maganda po na doon po at hindi po sa mga unverified na mga accounts, Facebook accounts or unverified YouTube accounts kasi hindi po natin alam kung ano po yung kanilang motives and intents in posting things such as that, yung mga warnings na minsan hindi pa naman talaga nangyayari o wala pang ang nabubuong bagyo ay nagbibigay na sila ng mga ganung babala. So unverified po yun. So mas maganda para po tayo ay mas updated talagang sa legitimate accounts po at sa tamang ahensya. So ang Pag-asa, yun po yung ating mandate to protect lives and properties via or through our warnings. So far, I think naman na taas naman o nag-boost naman din yung ating confidence in the past years dahil nga po mataas na rin ang engagement natin with people through our media, social medias, through our yung mga pagsagot natin sa mga tanong and inquiries ng mga tao as well as yung mga press briefings and conferences na hinuhold po ng Pag-asa during inclement weather. So yun lamang po at maganda po, lagi din po natin titingnan ano po yung potential na impact nitong warning sa atin, personally sa ating pamilya at yun nga po, ang pinaka-importante po dyan ay maghanda po. Maggumawa ng precautionary actions bilang paghahanda sa paparating na inclement weather o sa masamang panahon. So yun yung importante kasi kahit na may information ka na pero kung wala po tayong ginawa na precautionary measures, mapapaliwala po yung essence ng mga warnings na yun. Kasi ang pinaka-importante talaga ay maprotektahan yung ating mga buhay at mga ari-arian hanggat maaari. So yun ang bottom line natin sa pag-uusapan natin ngayon, sa ating talakayan ngayon na sinabi sa atin ni Miss Lordy na kailangan nating lumapit sa mga verified sources which is DOST Pag-asa para sa mga lehitimong impormasyon tungkol po sa ating ulat panahon at syempre gawin din natin bilang mga mamamayan ang trabaho natin, ang bahagi natin na lumapit sa kanila na sila ang pakinggan natin at sundin natin, kumbaga gawa natin ng paraan, gawa natin ng follow-up, gawa natin ng aksyon ang kanilang mga inilalabas na mga advisories para mapanatili natin ang ating kaligtasan sa pang-araw-araw nating buhay. Muli nakasama natin ngayong hapon sa ating programa si Ms. Lordin de la Cruz, Galicia Weather Specialist mula sa DOST Pag-asa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam. Maraming salamat din po sa inyo, sir, at sa time na ito na binigay niyo po for us. Umaasa kami na sa tulong na ating munting talakayan ay nagkaroon ng sagot at kalinawan sa mga tanong ng publiko sa kasalukuyang estado ng weather forecasting and reporting dito sa Pilipinas. Ano pa man ang maging panahon, sumikat man ang araw, anong bagyo pa man ang humagupit sa bansa, pinakamahalaga pa rin na tayo ay handa at nakaantabay sa mga paalala at makatotohanang ulat na inilalabas mula mismo ng DOST Pag-asa para na rin sa ating kaligtasan. Muli, ako po si Arnold Herrera at ito ang Expert's Opinion.